Ligtas na pong nakabalik sa bansa ang 8 Pinoy na sa pilitan umanong ginawang online scammer sa Cambodia. May 30 iba pang OFW roon na kailangan ding iligtas. Nakatutok si Jonathan Andal. 2 buwang tiniis ni alias JR ang pagiging online scammer sa Cambodia kahit pa hindi naman daw yun ang inaplayan niyang trabaho roon. Ang offer po sa amin is sales agent or chat support sa isang construction company. Ngayon, nang binigyan na kami ng kontrata, ang sabi sa amin is magiging scammer po pala kami for love scam. Most of our clients is lalaki po. Kasi nagpapanggap po kami lahat na babae. Pag na-hook na si customer, doon na namin ipapasok yung pag-invest kay cryptocurrency. Nakita lang daw niya sa social media ang job posting na may pasweldong $1,000 o 50,000 piso kada buwan. 16 na oras daw sila pinagtatrabaho kada araw at minsan wala pang day off. Kapag wala raw silang nasa scam, kinakaltasan daw ang kanilang sweldo at pinagbabantaan. Pinapakitaan nila kami ng mga video clips na tinatorture yung isang tao tapos sinasabi sa amin na ito yung mangyayari sa inyo pag hindi nyo ito ginawa. 8 silang na-rescue sa Cambodia. Sabi ng Department of Foreign Affairs sa DFA, meron pa silang i-rescue na nasa 30 Pinoy roon. Sa Cambodia, yung mga kamag-anak o yung mismong mga Pilipino, may paraan na makontak yung embassy. Ang kailangan lang ma-rescue sila at syempre hindi yung embahada ang magre-rescue, kailangan yung local authorities. Para makaiwas sa sindikato, paalala ng DFA kung walang binigay na working visa ang employer, magduda na. Nananawagan naman ng tulong ang mga na-rescue para makapagsimula muli sa bansa. Dati nang sinabi ng DFA na may ibibigay na tulong ang DSWD at OWA sa mga nasagip na biktima ng human trafficking. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.